nga binuang. Busa laglagon sila. Di ba mo ning midagsang sa kalibutan? Ang wise mga kaigsunan. Alang kanila nga mituo sa krus. Morning gahom sa kaluwasan. O kining mga tao na mo'y preserbahon sa Diyos hangtod siyang pagbalik. Sa mga Hudiyo, dili mga Hudiyo, puro dili sila ganahan maminaw sa mensahe matungod sa Misaya nga gidala ni Pablo. Kay sa mga Hudiyo, gusto nila nga makita nga ang Diyos magpakita og milagro. Kay kung walay milagro, dili sila maminaw. Kaya mo nilang gipaabot sa Mesiyas. Kinahanglan doon ay mga milagro. Ug sa dili mga Hudiyo, di sila ganahan maminaw sa mensahe ni Pablo. Tungod kay walay mga philosophical, walay mga inantigo, walay balik-balik nga katarungan. Unang Korinto 1:22. Busa kini nga hitabo nga mga Hudiyo, dili mga Hudiyo didto sa Korinto mga kaibigan, dili interesado sa manluluwas diha sa kamatayon sa krus nga giwali ni Pablo. Marcos 8:31-32, Marcos 9:30-32, Marcos 10:32-34. Alang sa mga Hudiyo, ang kamatayon sa manluwas sa krus o sa kabinuang o ihalas nga pangunauna. Kaya nagpaabot sila ng Mesiyas, mao'y mahimong pangulos sa mga Israelhanon sa pakig-away batok sa Romanhon nga gahom, nga mao'y nagdaog-daog kanila, mao ni ang ilang ipaabot. Makig-away alang kanila. Kunya naunsa man ang giwali ni Pablo gilansang mas krus. Binuang na matud pa sa mga Hudiyo. Bisan pa ang mga Kristiyano na itong panahon na. Nagunaw na upod sila nga tinuod bitaw no. Ngano na himo mang manluwas kini mo'y gipatay sa krus. Apan karon mga kaigsunan, nga gidawat ang kamatayon ni Jesus sa daghang mga katawhan, ang krus simbolos pagtuo. Ang krus nagpakita unsa ang Diyos nga andam mo sakripisyo sa pagluwas alang kanato. Kining una bitaw nga ang Ginoo namatay sa krus alang sa makasala o sanay kadako nga tanghaga kanang ridol ba di masabta ni manluluwas unya namatay hinon sa krus. Apan ang unang Korinto 2:1 nagingon si Pablo, wala ko maggamit sa mga philosophical nga mga sinultian. Wala ko maggamit na anak. Kay basin, maguna-una mo nga ako mo'y pinakamalam nga tao. Wala ko magamit na anak. Ug samtang ako diha pakaninyo matud pa niya sa mga taga-Korinto, akong gipili sa pagtudlo maura gayod ang matungod ni Kristo. Akong gitudlo diha kaninyo ang kamatayon sa krus. O gusto nako nga kalimtan ang tanan gawas sa kamatayon ni Jesus sa Kalbaryo sa krus. Unang Korinto 2:2. Si Pablo nag-ingon, ako ning gibuhat, dili arong kamumutuo sa mga sinultian sa mga alam mga tao. Apan mutuo kamo tungod kay ang Diyos gahom. Mga simple kayo ang presentation, yano kayo, aron mga tao dili mo yung nadalami tungod kay wise si Pablo. Ang unang Korinto 1:19, 20, 30, 31, ang kaalam sa Diyos o ang kaalam sa tao mga kaigsunan, managkalahi o managkasumpaki. Si Pablo, dili kay kalaban niya ang kaalam sa tao.
Apanamuti pasabot niya, kung ang kaalam sa tao, makigbatok sa kaalam sa Dios, kana mo'y dili mayon. Kaya kaalam sa tao, bisag unsa kadako ang kaalam sa tao, dili kini makaluwas sa sala sa tao, gawas kang ginusos. Og matod pa niya, nga nagatudlo may tungod sa Kalbaryo sa krus, giisip ninyo nga binuang kini sa mga tao nga nangawala. Apanalang sa mga tao nga naluwas, kini mo'y gahom sa Diyos. Mo na yung panagkalahi, mga kaigsunan. Mo na yung panagkalahi sa kaalam sa tao, kaalam sa Diyos. Unang Korinto 1:18, apan si Kristo maong gahom sa Diyos sa kaalam ngadto sa mga tao nga gipili sa Diyos, Hudiyo man ka o Grigo. O kini nagapakita na si Jesus mao ang tubag sa gahom sa Diyos. Ang gahom sa Diyos gipakita ngadto sa mga taon pinaagi kang Hesus. Ang Diyos pinaagi kang Hesus. Nagluwas sa mga kataon gikan sila mga sala. Roma 1:16. Ang mayong balita mao ang gahom sa Dios nga nagagamit sa pagluwas sa matag usa nga mutuo kaniya. Busa si Jesus labaw pa di sa gahom sa Dios. Tungod kay si Jesus mao man ang kaalam sa Dios. Kay Dios mao man ang kasulbaran sa problema sa sala pinaagi ni Hesus. Ang kaalam sa tao, walay gahom sa pagsulbad sa sala sa tao. Ang kaalam sa tao, dili makaluwas. Unang Korinto 1:21. Parang Biblia, nagatudlo ka na to, kung unsa nga kita matinud-anon nga mga maalam nga mga tao, pwede ta mahimong maalamon. Kung imong masabtan ang Diyos nagluwas, pinaagi sa atong pagtuo ni Kristo. Mao na ang gikanang nga kaalam sa mga katawhan, mga kaigsunan. Matuta sa sinulat ni Ellen G. White. Karon ang mga katawhan nagatahod sa krus sa Kalbaryo. Ilang gihigugma unsang gibuhat ni Jesus alang sa makasala dito sa krus. Apan sa panahon ni Pablo ang makataon ilang gidumtan ang krus. Ang krus nagahatag kanila sa usa ka dakong kahadlok. Busa makadungog na gani sila may tungod sa manluluwas nga namatay alang kanila, di kahadlokan nilang krus. Kay mangilad na nga punishment sa mga Romano nga gahom. Busa makadungog gani sila nga kamatayon ni sa krus, mo'y makaluwas alang kanila binuang ni. Grabe na mong hadlukan ang kruso niya noong sa nga manluluwas naman ang namatay. Si Pablo nasayod ng mga Hudiyo ug mga Kristiyanon sa Korinto. Nagunahuna sukway sa mensahe. Busa ng mensahe, may tungod sa kamatayan ng Hesus nga mo'y magkaluwas, mo'y nakapasuko sa mga Hudiyo. Sa mga Kristiyanon, mga hintil, nagunahuna sila nga misa ni Pablo binuang. Ang sao man pagkaluwas sa tao, pinaagis kamatayon sa krus. Nagpadayon si Ellen White. Apanalang kang Pablo ang krus, maong pinagkaimportante nga butang sa kinabuhi. Sa miagi si Pablo, nakapasakit sa mga sumusunod ni Hesus. Apan si Pablo nakakita sa gugma sa Diyos salang sa makasala diha sa kamatayan ng Hesus. O gikan na itong panahon sa Pablo kanunay nagasulti, unsang gibuhat ng Hesus alang sa makasala dito sa Kalbaryo sa krus. Nagpadayon siya. Kining bag-o nga pagsabot may tungod sa gugma sa Dios, nakapausab sa kinabuhi ni Pablo hangtod. Si Pablo nasayod
gikan sa personal niya nga eksperyensya nga nakabaton siyang kausaban sa iyang kasing-kasing o iyang nasabtan unsang gugma sa Dios. Onya, si Jesus mo'y nagbuhat nining tanan. Acts of the Apostles, pages 249-246. Karon mo ato na taog synopsis, kanang kutlo-kutlo mga kaigsoon. Ang Corinto sa panahon ni Pablo mong sentros komersyo, booming city. Busa nagkadaiya ang mga kultura, kaliwatan, panit sa tao ang nagabutya. Klase-klase ang mga tao. Tungod kay klase-klase man ang mga tao nga maabot, lahi-lahi po ang ilang mga pagtulunan. Matagpundok sa mga tao, naay Diyos-Diyos. So, grabe kadagan ang mga Diyos-Diyos dito sa Corinto, mga kaigsunan. Kaya ang ilang Diyos-Diyos sumala sa ilang pagtuo. Pagwali ni Pablo may tungod sa Mesiyas nga si Jesus. Dili kini mo'y gipaabot sa mga Hudyo. Kaalang kanila ang Misaya. Usa ka leader nga makig-away sa paghatag o kagawasan sa Israel sa gahom sa imperyo sa Roma. Nya karong gilansang sa cross, binuang na. Di na nila madawat. O galang sa mga hintil, kay mga wise man kunuhay sila, mga philosopher, dili sila ganahan ng istorya o sulti o walay nga yano kayo. Gusto nila katong mga highly philosophical mga kaigsunan. Mga high words mga kaigsunan. Pananggiwali ng Pablo, yano kayo. Kalbaryo sa cross, very simple mga kaigsunan. Mao kinang katarungan ngano nga si Pablo bisag tuwa na sa Efesos, nagpadala siya og mga sulat ngadto sa Corinto. Aron nga kining mga pagtulunan nga nagkadaiya nga nakasulod sa iglesia mga kaigsunan, masumpo kini. Dito na si Pablo sa Efesos. Layo na siya sa Corinto. Paminaw kamo mga kaubanan ako sa buhat. Layo na siya. Paminaw kamo mga opisyal sa iglesia. Bisan layo na si Pablo sa Corinto. Apan ang nag-awhag kaniya sa pagpadalag mga sulat. Ang iyang burden, lulan, kabalaka sa mga tumutuo sa Corinto na mga wala. Grabe si Pablo mga kaigsunan. Busa ang mensahe sa Corinto mga kaigsunan. Simple kayo. Isalikway na ninyong inyong panaglalis diha. Kanang inyong mga philosophical. Kanang inyong mga wisdom. Isalikway na. I-focus nato ang atong pagtuo. Diha kang Ginisos nga namatay sa Kalbaryo sa krus. Kay kanang iyang kamatayon mo'y nagbayad sa silot sa sala. Busa siya mo'y atong manluluwas. Mibakod siya gikan sa mga patay. Aron kita magkabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mubalik siya aron kuhaw ng iyang mga linuwas. Karon mga kaigsunan, agig sumpay sa atong practical application. Usaron to pag-apply ang sinulat ni Pablo, dugay naman to sa atong karong nga panahon. I-apply na to karon. Kanang yung si Pablo, kanang inyong kasamok sa Corinto, isalikway na ninyo. Focus lang kita. Diya ragyod ni Ginisos ang kamatayon sa Kalbaryo sa krus. Kalimtin ninyo ang inyong pagka-wise. Kalimtin ninyo ang inyong pagka mga philosophical nga mga tao. Kalimtin ninyo ang sa inyong mga ethnical nga mga problema. Kalimtin ninyo. Hunong na kamo ni anang inyong pagpakasala sa pagkabahin-bahin o sa imoralidad. Kaya kasulbaran na ang pagtutok ragyod sa kamatayon ng Ginisos. Maunay pinaka-importante. Karon mo arita sa atong kahimtang karon. Kanang mga doktrina usab nga nakasulod sa atong simbahan.
Mas importante ba ka na kaysa kamatayon ng Hesus? Atong tukiyon. Kung magdoktrina kamo mahitungod sa panglawas ato diretsoon, kanang mag-vegetarian, ang akong pangutana, gipadako ba ninyo ang kamatayon ng Hesus? Kaya kung wala ninyo gipadako ang kamatayon ng Hesus, mas importante ang vegetarianism kaysa kamatayon ng Hesus. Lain usab nga misulod nga mga pagtulunan sa atong simbahan. Kamu diha nga nagunahuna nga ang pagbahin, pagdistribute sa tithes and offerings, dili mao. Ang akong pangutana, mas importante ba ang halad ikapuno kaysa kamatayon ng Hesus? Kaya kung ang inyong pagdoktrina mahitungod sa distribution of tithes and offerings, apan wa ninyo gipadako ang kamatayon ng Hesus, walay pulos ang inyong pagtulunan. Lain nga misulod sa atong iglesia. Kanang pagtulunan nga kinahanglan, maapil gyud ta sa 144,000 ka mga linuwas. Karabang numero nga 144,000, mas importante ba ka na kaysa kamatayon ng Hesus? Kaya kung inyong emphasis diya sa 144,000, apan wala ninyo gipadako ang kalbaryo kamatayon ng Hesus, walay pulos ka na nga pagtulunan. Kini bago karon. Pagtulunan nga nag-ingon nga ang Espiritu, Holy Spirit, dili persona. Ang inyong pagpanudlo niana nga dili persona ang balang Espiritu, mas dako ba sa kamatayon ng Hesus sa Kalbaryo sa cross? Kay kung inyong gipadako nga persona, walay persona ang balang Espiritu, apan si Hesus ang kamatayon sa Kalbaryo sa cross, nawala sa pagmisay, walay pulos ka na. Ako mag-awag kaninyo, mga kaigsunan. Kamo nga mga mag-uwali. Kamo nga nagawali sa atong simbahan. Bisag unsay topic nga atong pag-iskutan, kinahanglan mo sangko gyud sa gugma ni Hesus. Pinaagis kamatayon na sa Kalbaryo sa cross. Bisag unsa nga topiko, ang inyong dadon sa divine service, tapos sa gayud ninyo nga tungod sa gugma ni Hesus, kita na naluwas tungod kay siya namatay alang kanato. Ikson, akong tapuson, agig pahinumdum sa akong mga kaubanan ng mga pastor. Labi na ang tuwa sa field, ug alang usab sa mga opisyalis sa iglesia. Ikson mo ko ng mapa sa Asia Minor sa panahon ni Pablo. Di ka na besas Corinto, mga kaigsunan. Ugon niya, miato siya sa Ephesus. Okay, mo ng Corinth, mga kaigsunan. Mo ng Corinth. Dayon, miato siya sa Ephesus. Tanawa na. Atong sundon ang agi ni Pablo sa kadagatan, mga kaigsunan. Muna. Pagkalayo sa pagkakaroon igsoon kung imong tanawon kay unsa man sa kanang sa una layag ramang gyud. Apan akong gipakita kini nga mapa. Kay gusto nang ibilin sa matag usa. Nakita nga naas buhat. Kamo nga mga opisyales sa iglesia. Ado na ba kitay ministerial or pastoral burden sama ni Pablo? Nga bisag layo na siya. Physically, di na makabalik siya sa Corinto. Apa nagpadala siya og sulat. Dili lamang usa kung dili mga sulat. Sa ato na naisgutan, 4 ka mga sinulat. Duha lang ang wala ma-preserve. Duha ang na-preserve sa 4. Sa pamalandong ko niya, ang leksyon ang nipilit sa ako na.
Ngunta kitang tanan nga mga membro sa iglesia naa kitay burden, kabalaka, lulan alang sa kaluwasan sa atong isip katao. Igsoon, pamalandungan ni Mayo na pinaagi sa kamatayon ni Hesus sa Kalbaryo sa krus. Kalimtan nato ang atong panagbangi. Kalimtan nato ang mga doctrinal differences. Kalimtan nato ang mga doctrinal interpretation nato nga nagkalaylay. Kalimtan nato ang atong mga panagkabangi sa sulod sa iglesia. Sa mga panimalay, kalimtan nato ang mga pagdinumtanay. Kalimtan nato kisay na mintaya, kisay na badtahaan. Itutok nato ang tanan unsa ang pag-aga sa dugo ni Hesus sa Kalbaryo sa krus. Aron lamang ikaw ug ako mamaluwas. Mao kada mensahe sa krus nga giwali ni Apostol Pablo nga karon atong gipadayon sa pagwali sa tibok nga kalibutan. Magapo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Sa buduol kami sa Kalbaryo sa krus, makita namo kung unsa kangilad namo nga makasala. Apan sa pikas nga bahin, inigdol namo sa Kalbaryo sa krus nga mamalandong kami. Sa dugo nga may ago siyang lawas, nga namatay siya alang kanamo, among nasabtan kung unsa ang gugma sa Dios alang kanamong makasasala. Salamat o Diyos nga imong gipadala imong bugtong anak nga si Hesus. Nang iyang dugo sa Kalbaryo sa krus, mo naghugas sa among pagkadautan. O balang Espiritu ipaliho kanamo ang among pagtuo, nga magbalik-on kami sa kanunay. Magatutok ni Hesus, dili magatutok sa mga problema, kaya di lamang among kaluwasan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.